Inyo ang Panginoon. At sumayin. So ito po ang unang Sabado ng taon na ito, 2025, sa buwan ng Enero. At ito rin po yung ating pagnanais na mapalaganap ang debosyon sa mahal na ina, ang Birhen de Lao. So bahagi yun ng pagkilos na nawa ay patuloy tayong gabayan. Kalimitan ay ating itinatalaga yung pagdalaw ng mahal na Birhen. Sama-sama na rin at magpipesa rin dito. Kundusin, ang sulib ay magpipesa rin sa buwan na ito, January. Pero bahagi yun na kung saan ay nawa makita natin yung kahalagahan, sabi ko nga, ng debosyon na ito, bilang bahagi din ho ng pagkilos na ipinahayag natin sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo sa naman. Kung niyo pong makikita ay ipinapahayag na Jesus yung mga pagninilay natin kahapon at noong December 16 yung tinatawag nating patutuo ni Juan Bautista. Anong sabi ni Juan Bautista? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaya dalawa sa alagad ni Juan ang mga unang naging mga alagad na Jesus, na ipinahayag sa ating Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. Sino yon? Si Andres at saka si Juan. At nakita naman natin na isinama ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Pero bahagi yun na kung saan ay makita ho natin na gawa ng alin ng patutuo ni Juan Bautista. Kaya napakahalaga ho yung tinatawag natin witnessing, bilang bahagi yun ng pagkilos. Hindi naman sinabi ni Juan na sumunod kayo dyan. Ano na sabi ni Juan? Narito ang kordero ng Diyos. Tulad nga po ng mga ipinahayag natin sa mga nakalipas sa pagninilay, kung kayo ay nakasasabay, ay wala namang ginawang milagro si Juan. Hindi naman siya bumuhay ng patay. Hindi siya nagpalakad ng pinay. Siya lamang ay alin. Lahat ng kanyang sinabi tungkol kay Jesus ay totoo. Pero yun naman yung makita ho natin, yung halimbawa na ipinahayag ni Juan Bautista ay naging dahilan upang sumunod si Andres at saka si Juan Evangelista. Pero yung hamon na nais natin pagnilayan ngayon ay alin, yung salitang kundusin, bumabalagtas din dito sa ating mga pagninilay, yung alin, come and see. Come and see. Kasi tinanong ni Jesus, yung dalawang alagad na sumunod sa kanya, anong hinahanap ninyo? Anong sabi niya? Saan po kayo nakatira? So, bakit gusto nilang makita sa Jesus? Hindi lang as ang information, saan ka nakatira? Pwede sabihin mo na kung saan ka nakatira. Pero kakibat yun yung kanilang pagtatanong. Hindi lang para malaman nila kung saan sila, kung saan sa Jesus nakatira. Bakit? Kasi gusto nilang sumama kay Jesus. Kasi yung panahon na yon, 2,000 years ago, ay makita natin na alin, yung pamamaraan ng pagkilos nun. Wala pa naman noon ng mga, kung tawagin natin eskwelahan, yung mga disipulo, ay alin, sumasama mismo doon sa kanilang itinuturing na rabbi,
o guro, no? Kasama siyang namumuhay, no? Kung saan natutulog, saan kumakain, no? Saan nagpapahayag, no? Bahagi ho, no? Ng pagkilos, no? Ang una, sabi ng iba, Father, bakit wala ka nang kasamang sa Kristan ngayon, no? Bawal ho kasi ngayon ang magsama ng 18 years old in below, no? Sa kumpento, no? Hindi ko katulad ng unang panahon, no? Ay pwedeng magsama ng mga bata sa kumpento ang pare, no? Ay ngayon ay hindi pwedeng sumama ng 18 and below, no? Sa kumpento, unless, no? Yun ay kamag-anak mo. Pero sabi nga, kumisa may nagsasabi, Padre, ba't hindi ka magsama ng kamag-anak mo dyan, ano? Ay bahagi din ho ng pagtugon, ano? Ako, particular, hindi ko magsasama ng kamag-anak yan, sapagkat di-discourage niyo yung kamag-anak, ano? Bahagi yun ng pagkilos, ano? Pero yun, ano? Noong unang panahon, doon ka kasama kang namumuhay, ano? Namumuhay, ano? Lahat ng pagkilos ng guro, kasama ka, ano? Kaya yung sinabing, come and see, ano? Ay makita ko natin, napakahalaga yung alin, yung maging kabahagi ka, hindi yung makita mo at a distance, ano? Only gano'n, close out, ano? Yung pagkakita mo, ano? Ibig sabihin, talagang nakikita mo kung paano mamuhay, yung sinusundan mo para, sabi nga natin, ano? Doon makita natin yung values are not taught, but code, no? Baging bahagi na mismo kasi ng kanilang kalinangan, no? Parang kaakibat ng bahagi sa kasama sa bahay, no? Pero yun naman yung makita natin. Pero ano yung hamon na nais at ibigyan ng diin, ano? Yung come and see, no? Napakahalaga ho na makita natin para maunawaan natin yung mga sumusunod kay Jesus, sapagkat naging bahagi mismo ng kanilang buhay, hindi lamang ng kanilang mata, ano? At ng kalinagan. At napakahalaga ho yung itong come and see, no? Sapagkat kung mapapansin ninyo, ano, yung proseso ng simbahan, ano, kung inyong maalala, no? Sa tinatawag, meron tayong tinatawag na proseso ng alin, ng see, judge, and act, no? Kinakailangan maging bahagi ng proseso ito, no? See, judge, and act, no? Hindi pwede tayo humusga lamang, ano, nang hindi natin nakikita, no? Nang hindi natin naiimbestiga, ano? Kaya po kuminsan, ang sabi nga ng iba yan, judgmental, ano? Kasi bakit? Pag sinabi mong judgmental, wala kang panahon na pagnilay-nilayan at tingnan muna yung talagang tamang sitwasyon na kinabibilangan mo, ano? So kaya, bahagi yun na makita natin dito na si Andres, ano? Pagkatapos sa makasama niya si Jesus, anong ginawa niya, ano? Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Simon, ano? Kasi madali na no? Madali na niyang makumbinsi si Simon. Bakit? Hindi lang sapagkat nakita niya si Jesus, no? Naging kasama niya si Jesus, no? Naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay si Jesus, no? Kaya bahagi yun na kung saan ay makita ho natin, ano, na sa ating pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos, napakahalaga yung alin, yung makita natin ng maayos yung sitwasyon na kinabibilangan natin, ano? Na bahagi na kung saan, ito nga pa talaga, ano? Ito pa talaga, ano? Kaya paanyaya na ipinapamamit natin sa buong may kapal, ano? Na nawa, sana rin maunawaan natin kung bakit ito. Sabi na natin yung debosyon na ito sa mahal na bere ng Dilao ay maipadaganan natin, ano? Sapagkat kapag magdidesisyon yung itaas, ano? Hindi lang yung maniniwala sa sabi-sabi, ano? Yun ay makikita nila na alin,
Kasi nga sabi ko nga, gusto ninyo na makoronahan ng mga nabere ng Dilao. Ano? Ikaw po nagpapunta ng tao rito na kayo lang ang makikita. Ano? Ay, sigurado ho yun. Ano? Hindi yun maniniwala sa kahit ilang libo nagsabi na pero walang nakikita na pagkilos. Hindi. Ano? Kaya, yun yung proseso na dapat din maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Ano? Sabi nga, pagkakataon na kung saan ay maging maliwanag na, bakit? Nakita ko at close range, ano? Naging bahagi ng aking buhay. Naging bahagi ng aking pagkilos. Ano? Close na pagkakilala kay Jesus. Kalimitan no ng ating pagkakilala sa bawat isa, no? Ay kung tutusin niyo, malayo pa, no? Maliban na lamang kung talagang araw-araw kayong magkakita, ano? Bahagi yun. Maaari siguro kayo ay kung kayo ay iisa yung inyong pinagtatrabahuan, ano? Monday to Friday. Ayan. Pwedeng masabi ko na, kilala ko yan. Ano? Pero kung tayo ay nakikita lamang once a week at sabihin natin na, kilala ko yan, at pagkatapos sabihin siguro natin na tayo lamang ay isang buwan pa lamang magkakilala and we only meet once a week. Hindi mo pwedeng sabihin na kilala ko yan. Ano? Kilala ko yan at a distance. Ano? But not intimately. Ano? Na masabi ko na kilala ko na yung pagkatao niya. Ano? Kaya bahagi yun na kung saan ay makita po natin. At yun ay napakahalaga na elemento saan? Doon nga sa tinatawag nating proseso na alin. See God's and act. No? Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. At pagkakataon, kapag naiintindihan natin yung tinatawag nating pagtugon, dahil sa tayo ay nakita natin yung pagkilos ng Diyos sa bawat isa, ano? Ay ano yung mangyayari? Ano? Babaguhin tayo ng Diyos. Ano? Hindi lamang sa pangalan. Hindi lamang sa pangalan. No? So si Simon ay tinawag na Cephas. No? Ang Cephas ay salitang Grego. Na ang ibig rin sabihin ay Petros. Ang Petros ay salitang Latin. Cephas and Petro sa alin? Isang ibig sabihin. Ano yun? Bato. No? Kaya yun ang sabi ni Jesus, sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. No? Pero bahagi yun. No? Hindi lang sa pangalan. No? Kaya nga, kung tutusin, yung intimate na pakipag-ugnayan natin kay Jesus. At kung talagang sinasabi natin na tayo ay tunay na nakipag-ugnayan kay Jesus, no? Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, no? Ang debosyon natin sa mahal na Birheng Maria, o kahit ng debosyon natin sa Jesus Nazareno, no? Ay hindi ba pwedeng hindi tayo babaguhin. No? Kinakailangan baguhin tayo. No? Magkibahagi ho yun ang pagkilos na kung saan ay makita natin. Kung tayo hindi binabago, there is something wrong with our devotion. Bahagi ho yun. No? Sapagkat yung pagkilos na ipinapamanik sa atin ng po may kapal ay alin. Nais ng Diyos na alin. Sabi nga, ano, ay to be intimate with God. No? Medyo mahirap sabihin sa salitang Tagalog, ano? Pero yung malalim na pagkaunawa ay makaniig ang Diyos. Ano? Pagamat ko minsan mayroong sexual innovation, ano? Pero ibig sabihin, ganon, ano? Very intimate. Makasama ang Diyos. Ano? Hindi lang yung may mga tao kasi magkakasama kayo ano? Pero hindi kayo nangahulugan na iisa ang inyong puso, ano? Pwede kayong magkasama sa isang bus, ano? Pero may iba-iba kayong kahit na pwede sabihin natin, magkasama kayo sa isang organisasyon. O kahit na sabihin natin na magkasama kayo bilang mga
religious organization, isa ang inyong religious organization, ano? Pero maaaring magkasama lang kayo, ano? But you are not intimately interwoven, ano? Yung sabihin, ay you do not affect one another, ano? Pero yung tunay na pagkakasama natin kay Jesus, hindi tayo babaguhin. No? Kasi ganon kalakas yung pagkilos na ipinahayag natin. Mula kay Juan Bautista, no? Kay Juan at kay Andres, kay Pedro, and later on sa mga Kristiyano. No? Bahagi yun na kung saan yun. Bakit? Bakit ganun yung pagbabago? Kasi kasama natin si Jesus. No? Kasama natin ang mahal na Birheng Maria. Automatiko yun, magbabago yun. Ano? Bahagi ng pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Panginoong Kapal. Ano? Kung sa experience ni Maria, no? Bagamat hindi naman, ibig sabihin, ano? Sabi niya, ipagbubuntis natin si Jesus. No? We will be impregnated. No? Pero hindi lang talaga impregnated, hindi lang dala-dala natin. Ibig sabihin, no, infuse sa atin. No? Pero ganoon sana makita sa atin. Ano? Na kapag sinayong pinagbubuntis mo si Jesus, lumalaki yung tiyan mo. Ano? Nakikita mo. So sa ating pananampalataya, dapat nakikita sa atin yung din. Paging mabuting Kristiyano. Ano? Kaya ito yung dalangin natin sa harapan ng Panginoong Kapal. Ano? Nawang patuloy nating debosyon sa mahal na Birhen ng Dilaok, no? At sa ating pagkilos bilang mga mananampalatayang Kristiyano, debosyon natin sa mahal na Jesus Nazareno, no? Ay tunay na magbigay ng epekto sa ating pang-araw-araw na pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Binabago tayo bilang katulad ng mukha ng Jesus Nazareno.